naging anak ng Diyos tayo. Sa salitang naging tao, na nanirahan sa mundo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa pasimula may naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Mula sa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw, at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nangangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ang salita. Nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya at ganito ang kanyang sigaw. Siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin, ang darating na kasunod ko'y higit sa akin, sapagkat siya na bago pa ako ipinanganak. Dahil sa siya'y puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa kanya ng abot-abot na kaloob. Sapagkat ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit ang pag-ibig at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Hesukristo. Kailan may walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na anak. Siya ay Diyos, na lubos na minamahal ng Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa banal na misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno.
huling araw ng taon at unang araw ng ating siyam na araw na paghahanda, nobenaryo, para sa dakilang kapistahan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. At naririto tayo dahil tinawag tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Kaya bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At gaya nga ng nakita nyo, maringal na ang ating altar, hudyat ng pasimula ng Nazareno 2025. At tayong lahat ay narito sapagkat walang papigil sa atin. Kagabi, malakas man ang ulan, walang papigil sa mga deboto upang sumama sa lakad ng pasasalamat sa mahal na pong Jesus Nazareno. At ako po'y nagpapasalamat sa lahat ng mga deboto, lalong-lalo na sa ating mga hijos del Nazareno, sapagkat nagawa nating maging solemne, ligtas, at banal ang ating lakad pasasalamat para sa Kanya. At ako po'y tuwang-tuwa sapagkat naipakita nating mga deboto na ang tunay na pagpapahayag sa Kanya ay pasasalamat at pananampalataya. At gayon din natitiyak ko, kaya narito tayong lahat ngayon, huling araw ng taon. Tapos na mamaya ang 2024 at nandito pa rin tayo. Siguro nga, may mga pagsubok, may mga paghihirap, may mga pagkukulang. Gayon pa man, nandito pa rin tayo at kinaya natin. Kaya kung kinaya natin ang 2024, natitiyak ko, sa awa at tulong ng Poong Nazareno, kakayanin pa rin natin ang darating na taon. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, kaya mo yan. At sa kabila naman, sabihin mo, magtiwala ka lang sa Diyos. At ang tunay na nagtitiwala sa Diyos, nagpapasalamat sa Poong Nazareno, itaas nga ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. Tunay nga pong hindi tayo mawawala ng pag-asa, sapagkat hindi rin nagsasawa ang Panginoon na tayo'y samahan at puntahan. Kaya sana itong siyam na araw na ito, hindi naman kailangan lang yung misang 12:00. Basta siyam na araw, magkita-kita po tayo dito sa tahanan ni Jesus Nazareno bilang pagpapahayag. Di man tayo makadalo sa traslasyon, di man natin kayanin sa luneta, magpasalamat tayo lalo na't higit dito sa simbahan, lalo na sa pagdiriwang ng banal na misa. Sapagkat, gaya nga ng sabi ko, hindi tayo binibigo, hindi tayo pinababayaan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Sabi nga sa unang pagbasa, maraming mga dumarating, pero mga bulaan, mga huwad. Ngunit, gayon pa man, naririyan ng Panginoon. Kaya nga ito yung ipagdasal natin, na lagi nating makilatis, makilala ang pagdating ng Panginoon. At sa ebanghelyo natin ngayon, 3 imahe ang ipinakita sa atin ni San Juan. Papaano dumadating si Jesus Nazareno sa ating buhay. At ito ang dahilan kung bakit tayo nagpapasalamat. Ang unang pagdating daw, siya'y dumarating bilang salita. Kaya nga sabi sa Ebanghelyo, nung una pa man, siya ang salita. Ang salita na kasama ng Diyos at ang salita ay ang Diyos. At iba ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, kung naalala nyo, sa aklat ng Henesis, ito yung naglilikha
Ito yung nagtataguyod at nagbubuo. Kaya di ba nung sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, magkaroon ng karagatan, ang salita na nanggagaling kay Jesus Nazareno, bumubuo, naghihilom, nagtataguyod. Balikan natin ang taong matatapos. Sana ang matimbang nananahan sa puso natin, mamaya pagsalubong natin sa bagong taon, hayaan natin yung mga salita ng Diyos na dumalaw sa atin itong nakalipas sa taon ang manahan para maganda ang salubong sa bagong taon. Huwag na mamaya, baka hayaan mo baka ang natitira sa puso mo yung salitang masasakit, yung salitang nakakasira. Kaya tuloy natatanggal yung salita ng Diyos kasi mas may puwang sa puso natin yung mga maanghang na salita, yung mga chismis o nakakasira. Siguro nga may mga taong masasakit ang salitang sinabi sa iyo ngayong taon na ito, pero wag mong kaligtaan, may salita si Jesus Nazareno sa iyo rin. Yan ang patuloyin mo mamaya para maging maayos ang pagsalubong sa bagong taon. Araw-araw, kinakausap tayo ni Jesus Nazareno. Ano kaya ang sinabi niya sa iyo ngayong taon na ito? Pinatatawad kita. Bumangon ka. Magpatuloy ka. Dito ka pumunta. Hayaan mo yung salitang yun. Huwag mo hayaan yung mga salita ng kung sino-sino ang sumira sa iyo. Hindi yan galing sa Diyos. Yung mga pagmumura, yung mga kasinungalingan, yung mga pambobola, hindi yan ang salita na galing sa Nazareno. Huwag yan. Huwag niyong patuloyin sa puso niyo yan. Yung mga nanira sa iyo, huwag yan ang papasukin mo sa isip mo. Kaya hindi makapasok ang Diyos sa iyo. Kasi yan ang hinahayaan mong manatili. Ang salita ni Jesus Nazareno, lumilikha, bumubuo, naghihilom. Ang ikalawang larawan na ipinakita ni Jesus Nazareno, dumadating siya bilang liwanag. Liwanag. Nakababalot daw sa kadiliman ng mundo, pero siya ay dumating bilang liwanag. Kaya nga di ba tuwing Pasko, marami tayong mga ilaw. Nagpapaalala sa atin na pag dumating ang Diyos, nagliliwanag ang lahat. Huwag mong salubungin mamaya ang bagong taon na nagdidilim ang isip mo. Baka ngayon, kaya hindi ka mangiti, nagdidilim ang paningin mo. Dahil puno ka ng galit, inggit, selos. Hayaan mo na. Kung mas maganda ang damit ng kapitbahay mo, hayaan mo na kung panay parinig ng parinig dahil may bago siyang appliance, ikaw wala. Hayaan mo na yun. Alam nyo, pilit na pinadidilim ng paligid ang ating buhay para hindi natin makita ang tunay nating daan. Kahapon, nung tayo nagpo-prosesyon, maliwanag ang Nazareno. Kaya naman kitang-kita ng lahat sa gitna ng kadiliman, saan siya dumarating, saan siya papunta. Ganun daw ang tao na nagpapatuloy kay Jesus Nazareno, maliwanag ang kanyang buhay. At pag maliwanag ang buhay mo, alam mo kung saan ka pupunta. Nakikita mo kung sino ka. At sino nga ba talaga tayo? Hindi tayo nadidiktahan ng ibang tao. Huwag kang padala. Pag sinabi ng ibang taong, wala kang kwenta, mahina ka, pulpul ka, huwag kayong pabahala. Sapagkat ang liwanag at salita ni Jesus Nazareno, sinasabi sa atin ngayon, mahal kita, may pag-asa pa, at ika'y tinatawag ko bilang anak ng Diyos.
Hindi nga siguro ka katulad ng ibang marangya, makapangyarihan. Aanin naman natin yun. May mas mahalaga tayong taguri. Tayo'y mga anak ng Diyos. Tayo'y mga kapatid ni Jesus Nazareno. Aanin mo yung anak ni Mayor, kapatid ni Gobernador, kumpadre ni Congressman. Wala yon. Walang binatbat po yun. Ang tunay na dapat nating ipagmalaki, anak ng Diyos tayo. Kapatid ni Jesus Nazareno. Sapagkat ito ang tunay na liwanag. Salita, liwanag, at dahil dyan, siya'y dumarating bilang buhay. Ito ang ikatlong larawan, ikatlong handog ni Jesus Nazareno nitong nakalipas sa taon. Buhay. Tingnan nyo nga yung katabi nyo, mukha pang buhay. Buhay na buhay naman. Hindi nga lang nakangiti. Pero ang buhay na ipinagkakaloob ni Jesus Nazareno, buhay na puno ng biyaya. At anong biyaya ito? Hindi lang biyaya ng mundo. Kaya nalulungkot iba sa inyo, walang bagong cellphone. Hindi nadagdagan ng sweldo. Wala pang boyfriend. Pero ang talagang biyaya na gustong ipagkaloob ng Nazareno sa atin, kaligtasan. Kaligtasan, mga kapatid, sapagkat ito ang buhay na walang hanggan. Ito ang buhay na hindi na kayang nakawin ng mundong ito. At ito ang pangmatagalan, kaligtasan, buhay na walang hanggan. At kaya tayo narito pa, nakatindig pa, kinakaya pa, sapagkat gustong sabihin ng Poong Nazareno sa atin, hindi niya tayo iiwan. Bagamat mabigat ang krus, bagamat maraming pagsubok, may buhay na walang hanggan. Kaya wag susuko, wag bibitaw, wag babaling sa tukso, wag magsawang magbagong buhay, sapagkat yan ang tunay na biyaya ni Jesus Nazareno. Ngayong huling misa natin sa taong 2024, nagsasalita sa iyo si Jesus Nazareno. Makinig ka. Manahimik ka mamaya, lalo na pagtanggap mo sa banal na komunyon. May gustong sabihin sa iyong Nazareno. Siya ang liwanag. Gusto niyang maliwanagan ka. Baka may nagsisimba ngayon, may gagawin kang desisyon. Baka gustong sabihin na Nazareno sa iyo, pag-isipan mong mabuti muna. Huwag mo munang ituloy. Baka gustong sabihin na Nazareno sa iyo, sige, tuloy mo na. Hayaan mong maliwanagan ka para hindi ka makasakit, para hindi masaktan ang buhay mo. At higit sa lahat, hinahandog niya sa bawat isa sa atin ang buhay. Buhay na walang kaparis dito sa mundo. Buhay na walang hanggan. Kaya't sa huling misa natin ngayong 2024, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, patuloy naming ipinagdiriwang ang iyong Pasko ng pagsilang nang dumating ka sa amin. At dumating ka hindi lamang 2,000 taon ang nakakaraan. Hanggang ngayon, dumadating ka sa amin. Makilala at matanggap ka nawa namin bilang salita na nagbubuo at naghihilom. Bilang liwanag na gumagabay. Bilang buhay na naghahatid sa amin sa tunay na kaganapan at kagalakan. Huwag nawa naming makaligtaan ang iyong pagdating, sapagkat ito ang tunay naming pinaghahandaan sa buhay. Naghahanda kami sa iyong kapistahan. Naghahanda kami sa iyong nag-uumapaw na himala
biyaya. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.